Hey guys, so gagawa ako ng reactions regarding sa nangyaring low turnout ng um, VAX program sa Cebu yata. Actually, hindi lang sa Cebu maski sa ibang lugar din. And maski sa US, guys. No? And yung taga Mandawi, Cebu yata gusto daw pa-imbestigahan yung mga nagpapakalat ng mga fake news, ng mga anti-vax narrative, mga ganon. No? Actually, sir, meron ng investigation dito sa US at iniimbestigahan mismo si Fauci. Bakit hindi nyo alam yun? Yun ang pinagtataka ko ba't di alam sa Pilipinas? Hindi nyo alam sa Pilipinas. And pag nagbabasa nga ako ng mga posts regarding sa ganito, like recently naglabas daw yung Moderna ng bagong flu vax na mRNA. If you read the comments ng mga nasa US, nandito sa US, kita nyo, ang dami na ring ayaw. Ang dami na ring ayaw sa I'm not gonna take that too. Yan ang consensus. So yung distrust sa government and distrust sa vax is talagang kalat na and marami na nagigising. Actually, I'm not pushing na magkaroon kayo ng distrust, but logically, dalawang beses na tayo niloko Baka nga hindi lang dalawa sabi ko, no? Baka in the past meron pa. And recently ko nga lang talaga inimbestigahan, no? Na yung mga current vaccines daw ay merong parts ng aborted fetus, which kung ikaw katoliko ka, siguro kahit ano religion mo, ano yun? Cringe yun, no? Kadiri yun, no? Unang-una sa belief natin na majority sa Pilipinas is Catholic, 70%, 80%. Hindi tayo pabor sa sa abortion. Tapos ipapasok sa katawan mo yung parts ng aborted fetus. Andiyan na sa Pilipinas yung woke, guys. Andiyan na sila. Pinupush na nila yung woke narrative, woke mentality. It's sad pagka nakakapanood nga ako ng mga debate dito or mga videos dito, mga kababayan, mga liberal women about abortion. Nakakalungkot, dinideny nila na yung fetus daw ay hindi raw tao, is just a clump of cells. Maririnig nyo na rin yan sa Pilipinas kasi nandyan na Andyan na yung nagpupondo. No? Natatawa nga ako doon sa mga, lalo yung mga liberal women dito sa US. Maganda pa naman. Sasabihin, it's not a human, it's a clump of cells. Talaga? Alam nyo ba na ang fetus is a Latin word for small human. So dun pa lang sira na yung narrative nila. It's human, no? Tao 'yan, no? Kahit anong stage pa ng growth and development. And hindi tayo makakapag-produce ng tao, ng human beings kung walang fetus. So, 'yun, one aspect 'yon. Hindi ako reliyosong tao pero I do not agree na sasaksakan nyo ako ng parte ng aborted fetus. Diba? And number one yon. And other stuff, kaya nagkaroon ng distrust sa ganito. Yun nga, Dengvax siya. Ano ba nangyari sa Dengvax? Actually, nilinis nila yung internet Maghanap ka ng mga videos about Dengvax siya. Ang hirap na maghanap. No? Ano ang tawag nila? No? Nilinis talaga nila. Yung mga mothers na umiiyak, ang talagang tinamaan ako, may mother na umiiyak, yung anak daw niya, school age, no? Bila na lang daw sumakit yung ulo. Dinala niya sa ospital, wala daw magagawa ang ospital. Wala magagawa, nasa loob na ng katawan Niyakap na lang yan, hanggang mategi. Kawawa talaga. Tapos, nagkaroon ng video na ganyan, pila pa din. Actually, iba, kawawa kasi pinwersa talaga. Hindi ka makakapasok sa school, hindi ka makakapasok sa trabaho, hindi ka makakasakay ng public transportation. Talaga binraso. Binraso talaga, pinwersa, nawala yung human rights. No? Pinipili lang when it's convenient, saka sasabihin ako human rights Pero pagdating sa ganito, wala. Sabi nga ni Arnold Schwarzenegger F your freedom. Tapos ngayon, lumabas na ang katotohanan, it was all a lie. And hindi pa rin kumakalat sa Pilipinas na inimbestigahan si Fauci. Example nga, no, na napatunayan
na yung ganito ng Bidco ay nagkukos ng miscarriage or pwedeng makuna ng isang expectant mother. And yet, 7 years after sinabi ni Fauci yun, 7 months after sinabi ni Fauci na hindi safe yung ganito for expectant mothers, pwedeng makunan, sinabi niya everywhere na, oh, it's safe and effective. Safe and effective. So, nagsinungaling talaga siya. Tapos magtataka kayo, I'm talking about the pro-vax sa Pilipinas, ba't ang konti ng turnout, konti ng 10% lang yata ang nagpaganito sa MMR. Alam niyo ba kasama pa yung MMR na meron ding aborted fetus na cells? Nagulat nga ako talaga, pati DTaP, MMR meron. Grabe, panluloko nila sa atin, no? Gone are the days. Kaya nga, before, narinig nyo ako, sinasabi ko, ayoko malabelan ako na pro-vax na anti-vax. Bakit? Kasi, nurse ako, tapos naniniwala naman talaga ako sa vaccine na live attenuated virus yan, na i-introduce sa katawan mo para mag-respond yung immune system mo, magkaroon kang panlaban, natural immunity, and so on. Gone are the days na live attenuated virus ang ini-introduce pala sa natin, sa mga vax natin. Spike proteins na, tapos kung ano pa, yung cells from aborted fetus. Kung ano na, hindi ko nga alam kailan nila ginawa yan, no? So, siguro daan-daan, pinalitan nila yung laman ng mga vax na hindi natin alam. Ngayon lang natin nalaman na ina-announce nila na, yung flu vaccine, actually, ngayon pa lang pinupush sa Pilipinas. Ngayon, maglalabas na daw ng spike proteins din, no? mRNA din. Bakit? So, hindi tayo expert. Actually, expert yan si Dr. Oclarit, no? Molecular scientist. It's a bad idea to introduce mRNA. Yan ang yan ang blueprint ng katawan mo Parang software yan Babaguhin niya yung blueprint ng katawan mo. Kaya tama pala yung sinasabi ng iba na transhuman na. So, di ba nagtataka? Bakit kaya introduce pala ng flu vaccine, magpapalit na agad ng mRNA flu vaccine. Tapos, ang nakakatawa pa, yung Moderna na nag-i-introduce niyan, nakita na nga na ang pangit ng result, ng mga side effects, pero inapprove pa rin ng FDA. Bakit? Ba't kaya nila inapprove kahit maraming side effects? Ay, nako. Para yung mga Vidcovax, wala naman palang effect sa virus na hindi pa rin na-isolate hanggang ngayon 2026, pero pinush nila. At yung narrative na safe and effective, pinush din. Bakit? So you have to look at the big picture na naman. Ano ba yung agenda? So yun yung biggest clue doon sa mga naghahamon na anong patuloy mo, maglabas ka naman ng na peer-reviewed na patunay, hindi yung dahil sa yung kakilala ko si ate Okay? Mas importante guys yung yung personal experience kaysa sa mga journals na yan, mga peer-reviewed. Mas importante yung personal experience. Yung kapitbahay mo mismo nagsabi na nahilo yung anak niya, natumba yung anak niya. Mas maniniwala ako doon kasi yung peer-reviewed na journals na nadadaya. So sinagot ko yung comment kahapon, very innocent naman yung tanong, paano daw naging fraudulent or paano madadaya yung peer-reviewed? Simple, people lie all the time. So yung The Lancet, ulitin ko, the oldest and most respected medical journal, ilang beses na sila nahuli na nagpalabas sila ng mga studies na fraudulent. Example yata, base sa aking pagkakaalala, example yung ivermectin, siniraan nila yung ivermectin, kasagsagan ng Bidco. Sabi doon sa studies nila, may peer-reviewed studies sila na wala daw effect yung ivermectin against Bidco, blah blah blah. Pero it was found out, nahuli sila na hindi pa niro-roll out yung ivermectin, meron na silang studies. Paano nangyari yun? So dinoktor nila. So sabi ko nga, nagsisinungaling sila to push an agenda. That's how you catch them
no? Fraudulent yung mga studies. Kaya ako, hanapan mo ako ng peer-reviewed na studies. Para saan? Eh, nadadaya yan eh. Etong kapitbahay mo, o ikaw mismo, personally, ako mismo, personally, 2 auntie ko ang nagkaroon ng turbo cancer. Huwag mo sabihin na hindi totoo yun. After malaman namin na nalaman pa lang namin sa group chat namin magkakapatid, may cancer si auntie Nakita ko sa picture, sobrang payat na. And the next few days, nategi na daw. So, turbo cancer yun. Kasi wala ka ng time magpagaling eh. Hindi na kaya ng katawan mong gumaling eh. Kahit anong gamot, patay agad eh. 'Di ba? Gone are the days na may mababaltaan kayo na na nagka-cancer, tapos yan, nagpapagaling. Hindi. Next time na kumustahin mo, wala na. Tegi na pala. Sinunog na yung katawan. Cremate na. No? So ayun guys, no, I don't want to be a anti-vax, pero ngayon siguro magiging proud na ako na tinawag niyo ako anti-vax kasi yung vax dati hindi nakatulad sa vax ngayon eh. Sabihin niyo sa akin, anong ebidensya mo? Nagkakandama tayo na nga makakilala ko eh. Makakilala ko may mga sakit na eh. 'Di ba? Tapos sasabihin pa ng isang doktor, hinahamon yung mga anti-vax dyan na magpakagat kayo sa asong blank-blank. Tapos hindi kayo tatanggap ng... Yung pagiging anti-vax naman, hindi naman sinasabing anti-science. Kung ang tinatawag yung science si Fauci, anti-science talaga. Pero it doesn't mean na hindi kami magpapadoktor, na hindi kami magtitake ng antibiotic, hindi na kami magtitake ng paracetamol, maglalaga na lang kami ng dahon ng kung ano-ano dyan. Sa albularyo na kami magpapacheck up. Kaya kami naging anti-vax kasi binaboy nyo na rin kasi yung vax eh. Kung ano-ano na laman yan eh. Naisipan nyo lagyan ng ng cells ng mutilated na aborted fetus, ng mRNA, ng spike proteins. Papaalala ko lang, no? Kaya nila inaprubahan yung spike proteins kasi nag-create sila ng emergency. Tapos EUA, Emergency Use Authorization. Emergency na. Ang dami na namamatay, may pandemic na. Kailangan natin maglabas ng gamot. Ganon. Kaya kahit walang test, walang studies, hindi pa napoproven na safe sa mga clinical trials, human trials, nilabas na, go na yan. Dami na namamatay eh. Di ba? So pati pala yun, dinaya nila na effective naman pala ang ivermectin sa flu. Sabi nila, hindi, yan, nonsense yan, conspiracy yan, wala yan. Para sa hayop yan, para sa kabayo. Meron din akong, input kaso hindi ko lang alam kung allowed sabihin. Yung mga gamot sa hayop versus gamot sa tao. Meron din akong meron akong inside information. Dati ako medrep eh. Anyway, so yun guys, masisisi nyo ba kami kung hindi na kami naniniwala sa sa mga ganyan na pinupush nyo? Sabi nga nung isa, kung nahanap nyo yung clip na si Fauci naglalakad sa, I think New Jersey yon, nangungumbisi niya na magpabidco box, may isang itim na lalaki. Sabi niya, if you're bribing people, there must be something wrong. Kita nyo mag-isip yung mga tao na may common sense. Kung kailangan mo kami suhulan in Tagalog, may mali diyan sa pinupush nyo, 'di ba? Kasama nga yan sa clue na nilagay ko eh. Kung kailangan mong, kung life saving talaga yan, ako mismo maghihikayat sa iyo na bigyan nyo kami niyan. Bigyan nyo kami ng ganyan. Kung life saving. 'Di ba? Bakit nyo kailangan suhulan? Sa New York may libreng cheeseburger tsaka fries. Dito sa Texas merong shipless donuts. And yung county namin, yung liberal judge dito, namimigay ng $100 pag magpapaganon ka ng bidco box. $100 guys. So sabi nga nung itim doon sa New Jersey, if you're bribing us, there's something wrong. Diba? The mouse doesn't understand why the cheese is free.
And again, dun sa mga pro-vax na hanggang ngayon hindi pa rin nagigising, hindi pa rin alam na on trial si Fauci, alam nyo ba kung anong contents niyang pinupush nyo? And ibang usapan na rin yung yung mga doktor na may quota. Si Joe Rogan mismo, nagulat siya na, oy, yung mahinang practice daw na doktor, nakakakuha ng 1.5 million a year. Mahina pa practice nun, ha. Kaya nagulat si Joe Rogan Sabi niya, mahina. Ilan lang ang doktor na mahina, paano yung mga malalakas ang practice, 'di ba? So may bribery na involved Alam ko 'yan, medrep ako. Pinag-iisipan ko pa kung i-share ko yung knowledge ko diyan kasi sabi nila, don't bite the hand that feeds you, pero matagal na 'yun Matagal na ako medrep no? So anyway, so ayun guys, no? Anti-vax, pro-vax. Siguro kung ako tatawagin niyo ako na anti-vax, I'm proud na anti-vax kasi gising na ako, lalo na nalaman ko kung anong contents niyan, 'di ba? Tapos kayo, pro-vax kayo, nagre-rely lang kayo kung anong sinasabi sa inyo. Tinitignan nyo ba yung medicine insert na mga ini-inject nyo? No? Tinitignan nyo ba kung anong contents niyan? Aminado na nga na spike proteins yung sa ganito ng bid ko na hanggang ngayon hindi natin ma-isolate, no? And kung sa tingin nyo hindi ako expert, si Dr. Aclarit mismo binrake daw niya bakit masama ang mRNA na vax, no? So ayan guys, no, sa mga haters, mga pro-vax, well, somebody has to tell you this, no? Hindi safe and effective yan. Niloko kayo. Ang pinagkaiba natin, ikaw, niloko ka na, pinupush nyo pa rin yung agenda nila, no? Pinapangatawanan mo pa rin. You're following them blindly. Pikit mata ang pagsunod mo. Actually, totoo naman na hindi lahat ng nurses, hindi lahat ng mga, sabi nila, white coats, hindi naman lahat ng nurses at doktor sumasakay sa agenda nila Meron din mga gising na katulad ko. Kaya yung mga pro-vax na nang-aasar, na nang-aalipusta pa rin, na akala nila sa albularyo na ako nagpapa-check up, na hindi na ako nagpapatingin sa doktor, hindi na ako nag-antibiotic. Talaga? Mag-usap muna tayo kung ano yung laman ng box na pinupush mo. So, that's it guys. Thanks for watching.